Tambak na kaso sa mga korte, ito ang karaniwang sitwasyon ng mga hukuman sa bansa. Ngunit dahil sa nilagdaang Department of Justice National Prosecution Service 2024 rules, inaasahang mababawasan na ang problemang ito. Sa ilalim ng DOJ-NPS rules, nailipat na sa DOJ ang tungkulin ng pagsasagawa ng preliminary investigation at inquest proceedings ng isang reklamo na dati ay trabaho ng mga korte. Hindi rin isasampa sa korte ang kaso kapag walang sapat na ebidensya na magbibigay katiyakan na makonvict o mahatulan ang akusado. The new rules elevate the quantum of evidence from probable cause to prima facie evidence with a reasonable certainty of conviction. This means that only strong cases are brought to trial, reducing frivolous suits and malicious prosecution that clog our courts. Magtulong-tulong ang mga piskal at law enforcers tulad ng mga pulis sa pangangalap ng ebidensya para matiyak na malakas ang ihahaing reklamo. Binigyang diin pa ng DOJ walang magkakaroon ng reklamo o makakasuhan at maiisyuhan ng warrant of arrest kung mahina at walang nakuhang ebidensya. Yan po ang garantiya sa bagong rules na meron tayong ebidensya na tinatawag na prima facie evidence with reasonable certainty of conviction na hawak po ng law enforcement agents kasama ng prosecutors bago kayo makasuhan sa korte. Maiiwasan na rin ang basta na lamang na pagsasampa ng reklamo ng mga otoridad na dahilan ng pagdami ng mga nakukulong at siksikan sa mga bilangguan. Only good cases that are supported by evidence would be heard by the courts, and naturally, ang effect niyan is konti din lang ang pupunta ngayon sa mga prison system natin, and that would actually add up to the efforts to decongest our jails. Apart from the other reforms and efforts to do the decongestion ng jails. Papayagan na rin ang pagsasagawa ng preliminary investigation at inquest proceedings sa pamamagitan ng online o video conferencing. Pati ang pagsusumite ng mga affidavit ay maaari na rin gawing online. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.